Who created Lucifer? Who created Lucifer? Holy, holy, holy our God Almighty. You created all angels that sing. We are angels, your servants. We are angels, your servants. Thank you, Lord, created Lucifer. Thank you, Lord, created Lucifer. Thank you, Lord, created Lucifer. Bago pa hinubog ang tao mula sa alabok, bago na imbento ang salitang kasalanan, may isang nilalang na nilikha ang Diyos. Hindi mula sa lupa, kundi mula sa liwanag. Ang sabi ng Job chapter 38 verse 4 to 7, na ang mga bituin sa umaga ay sabay-sabay na umaawit. Siya ay nilikha upang tumayo sa gitna ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang pinakamagandang anghel na nilikha ng Diyos at ang kanyang pangalan ay si Lucifer. Ang sabi sa Isaiah chapter 14 verse 12, O Lucifer, anak ng umaga. Sa kasulatan may isang paglalarawan na hindi kayang ilarawan, hindi kayang sabihin ng karaniwan. Hindi ito panghari ng lupa at hindi ito pang tao. Ang sabi, ikaw ay tatak ng kasakdalan, puspos ng karunungan at sakdal ng kagandahan. Hindi ito papuri lamang kundi ito'y paglalarawan na kung sino siya, kung sino si Lucifer. At kung sino siya mula sa simula pa lamang. Si Lucifer ay nilikha bilang pinakamaganda sa lahat ng anghel. Hindi lang sa anyo kundi sa kaayusan ng kanyang persona. May talino siyang malinaw, may puso siyang dalisay, at may tungkulin siyang mataas na ranggo sa lahat ng mga anghel. Siya ay isang kerubin. Ang sabi sa Ezekiel 28 verse 14, ikaw ay kerubin na pinahiran bilang tagapagbantay. Ang kerubin ay hindi karaniwang anghel. Ito ay nilalang na inilalagay malapitan sa kabanalan ng Diyos, tagapagbantay ng sagradong lugar. At ang halimbawa nga dito ay yung mga kerubin sa luklukan ng awa ng Ark of the Covenant. At si Lucifer ang isa sa mga iyon. Sinasabi ng kasulatan na siya ay lumalakad sa gitna ng mga batong nagniningning. Kung babasahin natin ang Ezekiel 28 verse 14, ikaw ay lumalakad sa gitna ng mga batong nagniningning. Isang larawan ng isang lugar na hindi kayang ilarawan ng tao, kung saan ang liwanag ay hindi galing sa araw, kundi sa presensya ng Diyos. At ayon sa Revelation chapter 21 verse 23, narito yung liwanag na mula sa kaluwalhatian ng Diyos. Doon siya gumagalaw, doon siya umiiral, doon ang tunay niyang tirahan, doon ang tunay niyang tahanan. Ito ang presensya ng Diyos mismo, katabi ng trono ng Diyos. At sa bawat hakbang niya nananatili ang kaayusan ng langit. May isang detalye ng kasulatan na madalas na hindi napapansin. Ang sabi sa Ezekiel 28:13, ang pagkakagawa ng iyong tamburin at mga plauta ay inihanda sa iyo sa araw na ikaw ay nilikha. Hindi sinabing tinuruan siyang tumugtog. Hindi sinabing binigyan siya ng instrumento. Ang tunog ay bahagi mismo sa kanya. Parang musika ay likas sa kanyang pagiging nilalang. Parang ang pagsamba ay umaagos mula sa kanya. Kaya kapag sinabing worship in heaven, trademark yun ni Lucifer. Kapag siya ay nasa harap ng Diyos, ang langit ay nasa tamang tono, nasa tamang nota. Sa paligid ng trono ay may 4 na nilalang na buhay. Hindi natutulog, hindi tumitigil. At ang sabi ng Biblia, at sila hindi tumitigil araw at gabi sa pagsasabi, banal, banal, banal ang Panginoon Diyos. Paulit-ulit nilang sinasabi yung banal, banal
banal. At ang kaayusang iyon ay may tagapagbantay. At ang tagabantay mismo na iyon ay si Lucifer mismo dati. Hindi para maging sentro kundi para siguraduhin ang kabanalan ay nananatiling banal. Doon nakapwesto si Lucifer. Hindi bilang Diyos, hindi bilang hari, kundi isang anghel na pinagkakatiwalaan. Kaya't malinaw ang sinasabi ng kasulatan, ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula pa nang ikaw ay likhain. Walang dungis, walang bahid ng kasamaan, walang bakas ng pag-aaklas. Si Lucifer ay mabuti, malinis, tapat sa kanyang tungkulin. Hindi siya nilikha para maging kontrabida, hindi siya nilikha bilang kaaway. Siya ay nilikha bilang liwanag. Kung ang pananambahan sa langit ang pag-uusapan, iisang pangalan lang ang nangunguna dito at ang pangalan niya ay si Lucifer, ang tala sa umaga.